Kabanata 7641. Kilala mo pa ba ako? Pinandilatan ng mapang-akit na figure na nakatayo sa tabi ni James si Winton. Ikaw. Nalukot ang mukha ni Winton. Paano ka maaaring lumitaw sa health realm? Maraming bagay na lampas sa iyong imahinasyon, malamig na sagot ng figure. Hindi ka ba kumbinsido pagkatapos matalo ni James? Hindi ako kumbinsido. Umungol si Winton. Ikaw ang Kylo Rose Supreme ng Path Sect. Tiyak na napansin mo na ang supernatural power na ginamit niya laban sa akin ay hindi mula sa Path Sect, tama? Ito ba ang pinili at ang Health Supreme Path na masinsinan mong sinuportahan? Napalingon si Frona kay James at saka tumawa ng mapait. Wait Arapath, kahit na isa ka na ngayong nakaraang anyo ng isang Soremsia, ang iyong pagmamataas ay hindi nagbabago. Sa iyong mga mata, ang health realm ay maaari lamang na ikaw ang pinakamalakas. Kahit sinong mas malakas ay dapat na erehe, tulad nang hindi mo matitiis ang mga di-orthodox na paksayon at mga sekta. Napangisi si Winton. Stop, change the subject. Gumawa lang ako ng bagong Taoism, at hindi mo ito tatanggapin. Ngayon, ang Health Supreme Path na personal mong sinuportahan ay nadumisan ang Path Sect na may Shadowborn supernatural power. Paano mo ipaliwanag iyon? Nais kong maunawaan mo, kapwa sa buhay at sa kamatayan, sabi ni Frona, na dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Bago makabisado ni James ang 49 na Taoism, natalo niya si Yephrins, ang Kylo Rose na Diyos ng Garuda, na pangalawa lamang sa akin, gamit ang 3 Treasures Integration at ang 5 Spirits Integration. Sa panahon ng iyong labanan, ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga banal na espada ay pamilyar sa iyo. Natigilan si Winton. Napalitan ng matinding gulat ang ekspresyon niya nang maalala niya ang nakakatakot na eksena kanina. Ang teknik na ginamit ni James ay ang Sacred Sword Invocation ng Kylo Rose God of Garuda. Talagang nahawakan niya ang diwan ng Kylo Rose God of Garuda. At saka, parang may nakalimutan ka, patuloy ni Frona. Hindi ikaw ang tunay na Wait Arapath. You are merely a past form of his Soremsia. Sa sarili niyang lakas, kaya ni James. Talunin ang Kylo Rose God of Garuda. Paanong hindi niya matatalo ang isang nakaraang anyo malaman ng Wait Arapath HSO Reincarnation Soremsia? Nanginginig ang mga labi ni Winton. Gusto niyang makipagtalo ngunit wala siyang mahanap na salita. Hayaan mo akong linawin sa iyo ang isa pang bagay, mayabang na dagdag ni Frona. Maaaring hindi na kailangan ni James na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para talunin ka sa isang suntok. Kung ginamit niya ang sarili niyang orihinal na porma sayon, napawi ka na sana. Nang marinig ito, nagngangalit si Winton, tiniis ang matinding sakit habang nanginginig na tumayo. Kung wala ang iyong suporta, paano ito makakamit ng isang makasaysayang nilalang? Since nagkita tayo dito, I demand justice. Sa tingin mo ba ay ikaw? Pilit na sagot ni Frona. Wala akong mga kwalifikasyon, madilim na sagot ni Winton. Pero may leverage ako. Itinuro niya ang 3 figure sa loob ng Wait Ara graphic sa walang laman. Iyan ang mga past form ng 3 anak ni James. Kung i-activate ko ang Dravian ko, mamamatay silang lahat. Sa oras na iyon, ang 3 nilalang na nawala sa kanilang mga nakaraang anyo ay hindi pa malalaman kung sino sila. Makikilala ba nila ang sarili nilang mga magulang? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Frona. Sa sandaling iyon, dahan-daang nagsalita si James, kilala mo ako. Kaya kong tiisin ang maraming bagay, ngunit hindi ang mga pagbabanta. Tsaka tumaya kami Jew. Vel. Babalik ka ba sa sinabi mo? Kabanata 7642. Siyempre alam ko. Tinitigan ni Winton si James. Ngunit ang sagot na hinahanap ko ay hindi mula sa iyo. Gusto ko ito mula sa kanya. Tungkol sa taya, igagalang ko ito. Napatingin si Frona kay James, saka huminga ng malalim. Fine, I'll give you this opportunity. Huminga ng malalim si Winton at nagngangalit na nagtanong, kaya mong tiisin ang hindi kinaugalian at mapaghimagsik na mga aksyon ni James, kaya bakit hindi mo ako matitiis?
Nang marinig ito, dahan-daang ipinikit ni Frona ang kanyang magagandang mata. Nilingan din siya ni James, na medyo na-curious ang kanyang sarili. Logically, ang paglikha ng historical Taoism mula sa 49 Taoisms ng Waitara Path ay hindi isang malaking pagkakamali. Gayunpaman, nagdulot ito ng matinding galit mula sa mga Kairos gods kaya kinailangan ng Health Realm na magpalit ng mga pinuno. Hindi ka makasagot. Tinitigan ni Winton si Frona. O speechless ka lang. Matagal na nag-isip si Frona bago dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sagutin mo muna ako, ano ang ibig sabihin ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap? Agad na nawala ng masabi si Winton. Hindi ka rin makasagot, mahinang sabi ni Frona. O marahil alam mo ang sagot ngunit tumanggi na kilalanin ito, dahil ilantad nito ang iyong kasuklam-suklam, makasarili, at sakam na kalikasan. Hindi, mahinang sagot ni Winton. Alam mo ang totoo. Sinulyapan ni Frona si Winton, pagkatapos ay sinabi, kanina, ganap na pinabulaanan ni James ang iyong historical Taoism sa laban ng chess. Ngayon, dahil hinahangad mong ipahiya ang iyong sarili, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Lumakad ng ilang hakbang si Frona sa tabi ni James habang nasa likod niya ang mga kamay. Ang iyong historical Taoism ay naghahati sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ito ay hindi para sa kapakinabangan ng mga banal na nilalang o Health Realm. Ito ay upang ganap na kontrolin ang kapalaran ng lahat ng mga banal na nilalang sa kaharian. Ayon sa aming 49 na Taoisms, isinasaalang-alang namin ang karma upang matukoy ang mga kapigatian upang matukoy ang kapalaran, kapalaran upang matukoy ang buhay at kamatayan, at ang buhay at kamatayan upang matukoy ang paglikha. Kung tungkol sa mga buhay na nilalang, kapag sila ay nabuhay, mayroon silang sariling landas. Walang nakaraan o hinaharap, tanging ang kasalukuyan. Ang nakaraan ay itinala ng karma at tinapos ng mga kapigatian, habang ang hinaharap ay pag-aari ng der nature. Hindi ito kailangang kontrolin o ayusin ng sinumang banal na nilalang. Ito ang tunay na diwa ng Supreme Path. Maaaring mukhang ligaw at walang regulasyon ang Taoism ni James, ngunit mas mapagparaya ito kaysa sa amin ng 9 Kairos Gods of Nothingness. Nakikinabang ito sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa buong Greater Realms at sumusuporta sa pagkalat at pag-unlad ng ating path sect na may bagong enerhiya. Hindi maaaring ipataw ng isang tao ang isang kalooban ng Diyos sa puso ng lahat ng nabubuhay. Nilalang, ni isang teorya ng isang Diyos. Sa landas ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang bawat buhay na nilalang ay may sariling landas, na hindi nagbabago. Ito ang tunay na kahulugan ng landas. Sa mga salitang ito, naawa si Frona kay Winton. Ngayong nasagot na kita, kumbinsido ka na ba? Nanginginig si Winton. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Tumangala siya, pumikit, at tumahimik. Marahil ay kailangan niya ng oras upang i-proseso ang sagot na ito, dahil ito ang pinakatwirang pagtanggi sa kanyang historical Taoism ng Kairos Supreme. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik si James dahil ang isa pa niyang pangunahing sarili ay lumipad na palabas. Hindi siya tatabi at panuurin ang mga nakaraang porma ng kanyang mga anak na nasa ilalim ng kontrol ni Winton, at hindi rin siya tatanggap ng anumang anyo ng pagbabanto o kompromiso. Kabanata 7643. Ang pangunahing sarili ni James sa path ay kumikislap at nagkatawang tao sa likod ng nakagapos na Waitara graphic na hawak ang kanyang tatlong anak. Sa loob ng graphic, naka-cross-legged sina Jacopo, Winnie, at Noel na nakapikit, na parang walang malay. Nang malapit ng subukan ni James ang katotohanan, bigla siyang nag-ambala ng dalawang lilang gintong anino na mabilis na lumabas sa kawalan. Ano ka ba nandito? Sigaw ni James. Agad na iminulat ng tatlong cross-legged ang kanilang mga mata, na naglabas ng kakaibang pulang ilaw. Mr. Hayden. Halos hindi nakasagot si Quattro bago ang tatlong nakaraang mga form ay bumaril mula sa Waitara graphic sa bilis ng kidlat. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, natusok si Quattro sa dating anyo ni Jacopo bago pa siya makapag-react. Bumulwak ang dugo habang nanlalaki ang kanyang mga mata, at agad siyang sumabog, namatay sa ilang segundo. Alam ni James na hindi maganda ang nangyayari.
Itinaas niya ang kanyang kamay upang sakupin ang kaluluwa ni Quattro nang pumutok ito mula sa pagsabog bago pa makapag-react ang dating anyo ni Jacopo. Sa kabilang banda, mabangis na sinalakay ng mga past form ni Winnie at Noel ang bagong dating na si Thea. Ang kanilang mga pag-atake ay napakabangis at advanced na kahit na si Thea ay nagpumilit na ipagtanggol ang sarili sa kanyang homegrown body. Naramdaman ni James na may mali. Ang mga nakaraang anyo na ito ay hindi niya mga anak. Sa paghusga sa kanilang lakas, mas malakas sila kaysa kay Winton. Iniisip niya kung nahulog sila sa isang bitag. Biglang naglahad ng magkasabay ang mga dating anyo ni Winnie at Noel. Habang sinasalakay nila si Thea, ang hindi mabilang na mga agos ng Waltraud Power ay nagwagayway sa paligid niya, na mabilis na lumalapit. Nang makita ang panganib, ang pangunahing sarili ni James sa path ay nagbagong anyo sa isang higanti, nagliliwanag na espada at sumugod pasulong. Nang malapit na siya, biglang bumangga sa kanya ang dating anyo ni Jacopo, kaya lumipad siya. Sa pagpapakatatag, dumilim ang mukha ni James habang nakaharap sa dating anyo ni Jacopo, na may hawak na mahabang espada. Dad, hindi kahanga-hanga ang iyong Health Supreme Path Strength, panunuya ng dating anyo ni Jacopo. Kasabay nito, ibinaba niya ang kanyang mahabang espada at naglunsad ng matinding pag-atake kay James. Sa malayong walang laman na larangan ng digmaan, tinanggihan ni Thea ang dating anyo ni Winnie gamit ang sword light at agad na sumigaw ng, "Honey, hindi natin sila mga anak." Binago nila ang mga nakaraang anyo ng Wait Ara Path. Huwag kang pailan lang, at huwag kang maawa. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, biglang tumawa si Winton sa napakalaking lotus ng path. James, alam kong hindi ka magiging ganoon ka masunurin. Mukhang talagang pinahahalagahan mo ang mga emosyon at pagkakaugnay ng pamilya. Ang ganda naman nitong surprise na binigay ko sa iyo no. Don't worry, may darating pang mas malaki. Habang nagsasalita siya ay bigla niyang inabot si Frona sa kanyang harapan. Kahit isang Kailoro Supreme ay pag-aari lang sa Health Realm. Nang malapit ng hawakan ng kanyang kamay si Frona, dalawang matulin na bakas ng palad ang tumama sa kanya ng malakas na putok at nagpalipad sa kanya. Nakabawi sa kanyang kinatatayuan, ang buhok ni Winton ay magulo. Tumingin siya sa isa pang James, na kanina pa. Sinabi ni Pell. Nakatayo ngayon sa harap ni Frona. Nakaupo na naka-cross-legged. Kabanata 7644. This is getting more interesting with two main selves having independent consciousness, natatawang sabi ni Winton. Kahit na, kailangan mong manatili dito ngayon. Nalinlang tayo, babala ni Frona kay James. Ang mga nakaraang anyo ni Wait Ara Path ay nagtago ng kanilang tunay na lakas. Ang tunay na banta ay ang tatlong nasa kawalan. Nakatitig ng diretso kay Winton sa unahan, bahagyang dumilat si Zem James. Steady your cultivation heart. Mukhang kailangan kong baligtarin ang mesa. Nang walang ibang salita, si Frona ay nagbago sa isang ethereal na banal na liwanag at sumanib sa James. Nang makita ito, muling tumawa ng baliw ang gusot na si Winton. So, naging cultivation heart mo si Frona. Talagang ginagamit mo ng husto ang magandang mukha mo. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang dating gute-gute at duguan na anyo ay bumungad sa isang makakapal na Waltraud Power. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ni Winton ay lumampas sa limitasyon nito, at ang kanyang buhok ay naging pulang-pula. Fixing his gaze on James, he smiled eerily and pointing to the void. Isang malawak na alon ng Waltraud Power ang bumaril patungo sa nakapalibot na Waltraud Wave sa paligid ni Thea. Bigla, ang Waltraud Wave ay tila nakatanggap ng isang utos, na agad na nagpaputok ng 81 light band na nakabalot kay Thea. Sa susunod na sandali, ang nakakulong na homegrown aura ni Thea ay galit na hinihigop ng 81 light band. Sa kabila ng pagharap sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay at matinding sakit, tiniis ito ni Thea nang hindi gumagawa ng tunog upang maiwasang magambala ang focus ni James. Biglang huminto ang mga dating anyo ni Winnie at Noel, na umaatake kay Thea, at sumanib sa umiikot na Waltraud Wave, na nagpabilis sa pagsipsip ng homegrown aura ni Thea. James, tingnan mo ang pangalawang Reg Along inihanda ko para sa iyo, tumawa ng malakas si Winton. Hindi mo ba pinakamamahal ang iyong asawa?
Hindi mo ba nalampasan ang hindi mabilang na mga inner demons at hinabol siya mula sa mababang antas hanggang dito? Ngayon, papabantayan kita habang nilalamon ko siya sa harap ng iyong mga mata at hahayaan kang masaksihan ang tunay na pagsiklab ng Lear Tribulation. Hindi pinansin ang mayayabang na panunuyan ni Winton, mahinahong naglabas ng itim na tela si Zem James at tinakpan ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Mabangis na panunuyan ni Winton. Sa tingin mo ba ang pagtatakip ng mata mo ay hindi mo baliwalain ang lahat ng ito? Ang daing mo ba? Bago pa man siya matapos magsalita ay biglang humakbang ang nakapiring na si James at humarap sa kanya. Marami kang nagsasalita, pero hindi ibig sabihin na manalo ka. Sa mga salitang iyon, ibinaba ni James ang kanyang kamay pabalik, at isang nakakatakot na purple gold sword light ang hiniwaang nilalamang. Sa kawalan, na naging sanhi ng pagbagsak ng buong higanteng Path Lotus na naputol sa kalahati si Winton ng nakakatakot na sword light. Natigilan, ang kanyang kalahating katawan ay walang oras upang makatakas. Biglang kumulog at kumidlat sa kawalan, at ang mga kulay abong ulap ay nagtipon ng makapal. Ang biglaang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay natigilan. Hindi lamang ang natitirang kalahati ni Winton na umaaway kay James. Tumigil sila sa pag-atake at tumingin. Katawan kundi pati na rin ang nakaraan ni Jacopo. Patungo sa kawalan sa hindi mapigil na takot. Sa kabilang banda, huminto rin ang Waltraud wave na lumalamon kay Thea sa gitna ng kulay abong ulap at kulog. Si Thea, na nagtitiis ng matinding sakit, ay biglang nakaramdam ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng pang-aapi na bumababa mula sa langit. Ano ito? Napasigaw si Winton sa takot. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang hindi mabilang na kulay abong ulap na may halong kulog at kidlat ay bumagsak, na bumubuo ng kakaiba at halos walang hangganang banal na porma sayon. Habang bumababa ang porma sayon, siksik. Purple gold light bands na bumaril mula sa nakapalibot na mga formation wall na nagko-crisscross at naghahati sa lugar sa hindi mabilang na mga parisukat na espasyo. Sa bawat isa sa mga puwang na ito, ang hindi mabilang na mga paghihigpit, kapigatian, at porma sayon ay mabilis na gumana, na parabang inilalagay ang lahat sa isang malaimpyernong senaryo. Kabanata 7645. Ang matuwid na landas ng kawalan, ang Health Zem, ang 49 na Taoism, ang puso ng paglilinang ng pangunahing sarili. Pinipigilan ng lahat ng napakaraming kaharian, ang tibak na dumudurog sa langit, ang Panginoon ng Health, na naghahari sa lahat ng direksyon. Ang banal at marilag na tinig ni James ay umalangaw-ngaw mula sa kawalan, nagtitiis at nag-uudyok sa lahat na samamba. Kaagad, ang napakalaking four-sided formation ay nagsimulang umikot ng mabagal. Nagbago ito mula sa isang parisukat tungo sa isang bilog. Unti-unti, lumitaw dito ang 49 na nagniningning na sagradong kaldero. Habang bumibilis ang pag-ikot ng pabilog na porma sayon, ang mga kaldero ay nagbuga ng walang hangganang banal na liwanag, na bumabalot sa buong porma sayon. Sa ilalim ng pagkalat ng 49 na sinag ng banal na liwanag, ang kalahating katawan na si Winton ay sumabog sa galit. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makipaglaro sa aking 49 na Taoism? Kahit anong porma sayon ang gamitin mo, ako ang embodiment ng 49 Taoisms. Ako ang nag-iisang Panginoon ng Health Realm. Nang mawala ang kanyang dagandong, si Winton, na natatakpan ng 49 na sinag ng banal na liwanag, ay nabaluktot ng kahindik-hindik. Ang kulay abong Waltraud power ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga kapangyarihang ito ay nagpahayag ng banal na liwanag ni James, na mabilis na kumonekta sa Waltraud wave na nagkulong kay Thea sa kawalan. Sa susunod na sandali, nilunok ni Winton ang buong Waltraud wave sa isang lagok. Naabsorb din niya ang mga dating anyo ni na Jacopo, Winnie, at Noel. Ang kanyang katawan ay naibalik, at ang kanyang lakas ay lumakas ng 10,000 beses. Gumalaw ang kanyang pulang buhok habang iniangat ang kanyang ulo. Isang golden purple, path, character ang kumislap sa likod niya. Ito ang tunay na dating anyo ng Wait Ara Soremsia, na naglalabas ng isang sinaunang at makapangyarihang puwersa na sumasaklaw sa lahat ng nasa Health Realm. Ha, tumawa si Winton. Baliw. James, kailangan kong magpasalamat sa iyo.
Kung hindi mo ako hinanap, hindi ko matagumpay na pinagsama ang lahat ng nakaraan sa ganito. Kritikal na sandali. Siyempre, dapat din akong magpasalamat sa mabait mong asawa. Nagdala siya sa akin ng isang kasiya siyang sorpresa, kahit na mayroon lamang siyang kalahati ng gobernador ng Yin. Napatingin si James sa kanya mula sa taas. Ang pagbuo. Dahil sa kasalukuyang aura at lakas ni Winton, hindi siya kayang talunin ni James sa pamamagitan lamang ng kanyang anonymous na pangunahing sarili, at hindi rin niya matatalo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lakas ng kanyang dalawang pangunahing sarili. Kaya, hindi siya naglakas loob na maging pabaya. Sa kanyang Dravian, ang kanyang pangunahing sarili ng path. Sumanib sa kanya. Biglang bumagsak si Thea sa kawalan nang mawala ang Waltraud wave. Kaagad, isang nakasisilaw na lilang gintong liwanag ang bumaril mula sa malayong kawalan, na bumabalot sa nalugmok na si Thea at pinaalis siya. Ibaba mo ang akin. Umungol si Winton at mabilis na inabot. Sa isang tunog ng pagsipol, isang nakakatakot na purple na Waltraud power ang bumaril. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, ang purple gold na liwanag ay mabilis na kinaladkad pabalik. Gayunpaman, hinarang ito ni James ng isang casual na grab habang dumaraan. Boom! 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 Ang tuloy-tuloy na pagsabog ay lumamon sa Waltraud power ni Winton, na nahati ito sa hindi mabilang na mga piraso. Noon lang nakita ni James ang pinanggalingan ng liwanag na kulay ube ginto. Ito ay walang iba kundi ang matagal nang nawala na Emperador Draco, si Layla. Gusto ko siyang iligtas. Sigaw ni Layla kay James. Kabanata 7646. Sa kasalukuyang lakas ni Layla bilang isang Path Emperor, hindi man lang niya nailigtas ang sarili. Hindi nagsayang ng salita si James sa kanya. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ipinadala niya siya sa espasyo ng cultivation heart ni Frona. Pagkatapos, lumingon si James kay Winton, na hindi pa nakakagalaw. Ngayong nabunyag mo na ang tunay mong anyo, paano mo balak mamatay? Sa sira nitong pormasayon mo. Tumawa ng masama si Winton. Sa tingin mo ba makakayanan nito ang isang buong labanan sa pagitan natin? Hindi sumagot si James. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang banal na espada na may gininto ang kinang ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang Wuya Demon Slayer Sword. Kumunot ang noo ni Winton. Oo, tumanggo si James. Tingnan nating mamatay ka sa sarili mong espada. Haha. Tumawa ulit si Winton. Alam mong espada ko ito. Sa tingin mo ba makokontrol mo ito? Itinaas niya ang dalawang daliri at sumigaw, bumalik ka. Sa pagsabog ng Waltraud power mula sa kanyang mga daliri, nagsimulang manginig ang Demon Slayer Sword sa kamay ni James. Ngumisi si James, hindi na nag-abala pa sa mga salita. Itinaas niya ang kamay at naglaslas ng espada. Biglang, isang sinag ng banal na sword energy ang mabilis na lumawak, na hiniwa ang dalawang daliri ni Winton gamit ang isang swish. Sa isang mahinang ungol, umatras si Winton ng 10,000 light years. Puno ng gulat ang mga mata niya. Paano ito posible? Ang espadang ito ay aking nilikha, na may pinakamalakas na kapangyarihan ng Health Realm. Paanong hindi nito ako masusunod? Bago pa siya matapos magsalita, hinawakan ni James ang Divine Sword at muling sinugod siya. Pinakawalan niya. Isa pang malakas na slash. Sa pagkakataong ito ay hindi nang ahas si Winton na maging pabaya. Ginamit niya ang magkabilang palad upang palabasan ang nakakatakot na pagsabog ng Waltraud Roar, na agad na nabasag ang sword energy. Pagkatapos, umabant siya sa halip na umatras, sinasalubong si James sa malapit na labanan sa loob ng pormasayon. Ang pinakahuling labanan sa pagitan ng nakaraan at Hudget Supreme Path ay binaliwala ang lahat ng mga paghihigpit at pormasayon. Ang mga numero ay kumikislap. Lumilikha ng walang katapusang ilusyon. Ang matinding sagupaan ay naging sanhi ng matinding panginginig ni James at maging ang River of Time. Ang bawat palitan ng suntok ay nagpakawala ng nakakatakot na shockwaves, na patuloy na nagwawasak sa dati ng marupok na ilog ng panahon. Sa pasukan sa River of Time, 2,000 mandirigma ng Doom Race na pinamumunuan ni Wyatt ang nagpumilit na mapanatili ang Formation of Perception na itinakda ni James. Habang humahampas ang sunod-sunod na alon ng mga shockwave,
Ang mga mandirigma ng Doom Race ay isa-isang nilamon, na wala nang walang bakas, ni hindi nag-iiwan ng mga pira-pirasong kaluluwa. Sa kabila nito, naalala nila ang mga tagubilin ni James, na inilabas ang lahat ng kanilang lakas upang panatilihing mabilis ang pag-ikot ng formation. Pinapanood ang hindi mabilang na mga bitik sa pagdaan ng River of Time, huminga ng malalim si Wyatt. James, nagsimula ka na sa wakas. Don't worry. We will hold out until the very end. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ang magkabilang palad upang palabasan ang hindi mabilang na mga sinag ng purple gold na liwanag sa daanan ng River of Time, na lumilikha ng libo-libong energy walls. Sa sandaling iyon, siya sa wakas. Naintindihan niya ang totoong intensyon ni James. Wala sila roon upang pigilan ang dating anyo ng Wait Arapath na makatakas ngunit gamitin ang lahat ng mayroon sila upang protektahan ang napakaraming kaharian mula sa mapangwasak na epekto ng napakalaking labanan na ito, na nagpapaliit sa pagkawala ng buhay. Kabanata 7647. Boom! 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 Sa gitna ng tuloy-tuloy na dumadagandong, sina James at Winton ay mabangis na lumaban sa loob ng formation para sa tila bilyon-bilyong round. Ang kanilang walang cap-oras na supernatural na kapangyarihan at mabilis na paggalaw ay nag-iwan sa kanila ng pantay na tugma. Ang Porma Sion, na nilagyan ng 49 na Taoism cauldrons, ay nanginginig ng marahas ngunit napigilan ito. Gayunpaman, ang ilog ng panahon ay paulit-ulit na nabasag sa hindi mabilang na mga bahagi ng walang tigil na shockwave. Sa loob ng pagkakabuo, ang mga nakalipas na anyo ng mga nabubuhay na nilalang ay nawala sa gitna ng mga nakakatakot na pag-iyak, at ang hindi mabilang na mga tadpoles ng enerhiya na nagre-record ng oras ay mabilis na nilamon ng shockwaves. Supreme Path Command. Isang biglaang dagandong ang umalangaw habang ang Waltraud power ay nagmula sa buong katawan ni Winton, na naglalabas ng hindi mabilang na mga purple na path na character na mabilis na pumaligid kay James at mabilis na umikot. Sa susunod na sandali, ang bawat karakter ay nagbago sa isang ilusyon, naglulunsad ng isang mabangis na pag-atake kay James mula sa lahat ng direksyon. Sa pagharap sa mabangis na pagsalakay na ito, umikot si James, nagpakawala ng makakapal na barrage ng purple gold sword lights na bumasag sa marami sa mga illusory figure bago bumaril ng diretso sa kawalan. Trying to escape. No way. Isang masasamang tawa ang pinakawalan ni Winton at umabant. Sa gitna ng paghahabol, umalangaw ang isang malakas na pagsabog ng tuluyang gumuho ang buong River of Time. Sa kritikal na sandali na iyon, itinaas ni James ang kanyang kamay, nagpadala ng isang banal na pinagmumula ng landas patungo sa pasukan ng ilog ng panahon, mabilis na pinuprotektahan ang formation of perception doon. Ang dumadagandong na shockwave ay bumagsak laban sa formation of perception na pinangangalagaan ng pinagmumula ng landas ni James, na sumabog sa nakakabinging mga putok. Sa loob ng formation of perception, si Wyatt at ang ilang nakaligtas na mga mandirigma ng Doom Race ay itinapon sa pamamagitan ng mga alon ng shockwaves. Ang mga hindi nakatiis ay sumabog sa impact, nagkawatak-watak ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, ang proteksyong welga ni James ay naging sanhi ng marahas na pagtataboy sa nagmamadaling Winton. Haha, nagbabaka sakali na hatiin ang iyong focus sa isang life or death duel sa akin. Napakatanga mo. Pinisil niya ang kanyang mga kamay upang ipatawag ang napakalawak na daan ng Supreme. Sa hindi mapigil ang puwersa, hinampas niya ang umaatres na si James. Bahagya pang pinatatag ang sarili, nagkaroon si James. Walang oras para umiwas. Mabilis siyang kumalat. Kanyang mga kamay, at ang napakalaking Zell. Pagbuo mula sa gumuho na ilog ng panahon biglang lumitaw. Boom! Bumagsak ang nakakatakot na hampas ng palad, na bumagsak sa Porma Sion at kay James. Matapos ang isang panahon ng katahimikan, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa kawalan, na parang nagyelo ang oras at espasyo. Nakatayo sa kawalan, muling tumawa si Winton. Winov. James, sayang naman. Isang kagilahil-alas ng landas, ngunit nakatali sa mga emosyon, na humahantong sa iyong pagkamatay. Gayunpaman, nakakaintriga ang iyong Porma Sion. Kukunin ko ito at gagamitin ko laban sa mga mapagkunwari na Kailoros gods na iyon. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita,
Isang malakas at marilag na boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kawalan. Ganun ba? Pagkatapos ay tikman ng tunay na kapangyarihan ng pagbuo. Nang marinig ito, kinilig si Winton, nanlamig ang mukha niya. Ikaw pa. Bago siya makatapos, ang napakalaking porma sayon sa walang laman ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay apat, ganap na nakapalibot kay Winton. Isang formation sa loob ng formation. Anong sorcery ito? Nakaramdam si Winton ng walang katulad na takot. Napasigaw siya sa gulat. Sa susunod na segundo, bawat segment, ang pagbuo ay bumaril ng isang napakatalino ng sinag ng liwanag, nagko-criss-crossing na nakakapit sa kanya sa loob. Ganyan ka walang halagang panlilinlang, at nang ahas kang ipagmalaki ito sa harap ko. Umungol si Winton. Ginamit niya ang kanyang palad bilang talam at mabilis na nilaslas. Kabanata 7648. Sa isang malakas na putok, ang welga na pinakawalan niya ay pinabalik ng dalawang light band, dahilan upang siya ay napaatras ng ilang hakbang. Naramdaman niya ang matinding panganib sa likod niya nang maghagis na siya ng isa pang supernatural power. Sa sandaling lumingon siya, tatlong matulis na liwanag na banda ang tumusok sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang katawan. Isa pang tatlong light band ang tumusok sa kanya mula sa likod bago siya makapag-react, lumabas mula sa kanyang dibdib at mabilis na kumonekta sa formation sa harap. Ikaw. Nagsimulang magpumiglas si Winton, ngunit tatlong mas magaan na banda ang bumaril mula sa kanyang kaliwa, tumagos sa kanyang balikat at nagmamadaling pumunta sa kanang bahagi ng formation. Sa isang iglap, ikinulong ng siyam na light band si Winton sa loob ng formation, na naging ganap na hindi makagalaw. Ang Waltraud power at ang spiritual providence ay mabilis na tumagas mula sa katawan ni Winton, at ang kanyang lakas ay halatang hamina. Hindi, imposible. Napaungol si Winton sa galit. Hindi ako mabibitag ng isang formation lang. Habang siya ay marahas na nagpupumiglas, ang maraming porma sayon na nakapalibot sa kanya ay nanginig, na naging sanhi ng malawak na madilim na mundo sa ibaba upang lumindol at gumuho. Sa kabila ng kanyang buong pagsisikap, hindi makawala si Winton sa mga light band. Sa halip, hindi mabilang na mas maraming light band ang lumitaw at ganap na pinagsama siya. Ano ito? Napaungol si Winton, James Caden, lumabas ka. Anong pangkukulam ang ginamit mo ngayon? Sa spiritual providence at past form na naipon ko, hindi mo ako matatalo kahit nasa 49 Taoisms. Ikaw. Bago pa siya makatapos ay sumulpot si James sa 1/3 light band na nasa harapan niya. Sa kanyang mahabang buhok na lumilipad, lumakad siya pasulong na may malamig at mahigpit na kilos. Nanlaki ang mata ni Winton sa takot habang nakatingin sa nag-transform na si James. Originally, I should kill you and make you vanish forever, malamig na sabi ni James. Gayunpaman, may sasabihin siya sa iyo. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at ang magandang figure ni Zella ay lumitaw sa loob ng porma sayon. Nang makita si Zella ay dumilim ang mukha ni Winton. Ikaw. Nanatiling tahimik si Zella, dahan-daang lumapit sa kanya sa light band. Lumayo ka. Umungol si Winton. Pinili mo na siya, so why do you care if I live or die? Nagpatuloy si Zella sa kanyang tahimik na paglapit hanggang sa tumayo ito sa harapan niya. Umalis ka na. Galit na sigaw ni Winton. Huwag mong isipin na hindi kita lalamunan. Sa pagtingin sa kanyang bangis, mahinang bumantong hininga si Zella, nagawa mo na sana ngayon kung gusto mo akong lamunin. Ikaw, sabi ni Winton. Kung ikaw man ang past form ng Wait Ara reincarnated Soremsia o iba pa, sabi ni Zella, nakatingin sa mga mata ni Winton, sa puso ko, ikaw ang laging kapatid ko, ang tanging pamilya ko sa mundong ito. Ang mga salitang ito ay tumama ng malalim kay Winton, na nagpang-inig sa kanya at iniwas ang tingin kay Zella. He made you his past form, pero nasasakal ka ba talaga Zella? Nakalimutan mo na ba? Ikaw si Winton Yanes, ang clan leader ng Yaniri clan. Ang dating anyo ng Wait Ara ay isang bagay na pinilit niya sa iyo. Kalokohan mo, magwala ka. Senggal ni Winton. Kahit na magkapareho tayo ng ilang kasaysayan, ako pa rin. Nasaan ang Yaniri clan? Zella. Putol sa kanya. Nakatipon ka.
Ang mga nakaraang anyo ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Mula sa napakaraming kaharian, ngunit wala ang Yaniri clan. Ikaw ba, Winton o Wait Ara? Hindi mo ba alam? Sa mga salitang ito, natahimik ang kaninang galit na si Winton. Kabanata 7649. Sa sandaling ito, tumulo ang mga luha sa mukha ni Zella habang nakaramdam siya ng kirot sa puso. Noong una ay inakala niya na ang kanyang kapatid ay ang dating anyo ni Wait Ara. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang makabuluhang sekreto pagkatapos suriin ang espasyo at cultivation heart ni James. Sa mga nakaraang anyo na tinipon ni James, Thea, at Quattro mula sa ilog ng panahon, mayroong mga nilalang mula sa lahat ng lahi ng napakaraming kaharian kahit na ang pinakamababa ngunit ang Yaniri clan ay kitang-kitang wala. Biglang tumama kay Zella ang realisasyong ito, na nagtulak sa kanya na humingi ng kumpirmasyon kay James. Nang makita ang reaksyon ni Winton ay tila nakumpirma ang kanilang haka-haka. Sa sandaling ito, umalangaw sa isip ni James ang boses ni Frona. Maaari ba niya talagang kumbonsihin siya? I don't know, but it's a glimmer of hope, sagot ni James sa pamamagitan ng voice transmission. Si Zella ang pinakamaunawa at matalino sa mga buhay na nilalang, pangalawa lamang kay Zizzle, na pabuntong hininga si Frona. Ngunit mas matalino si Winton kaysa kay Zizzle, naglalaro ng emosyon. Kahit ano, kailangan nating subukan, putol ni James. Si Winton ang tanging pahiwatig sa Lear Tribulation, at ang susi sa paghahanap ng kasalukuyan at hinaharap na mga form ng Wait Ara. Natahimik si Frona. Dahil kinilala niya si James bilang kanyang amo, wala siyang dahilan para pagdudahan siya. Sa sandaling ito, dahan-daang lumuhod si Zella sa harapan ni Winton. Kuya, bagsak ka na, kahit anong tingin mo, gusto mo pa bang magpumilit? Talaga bang tumutugma ang iyong lakas sa iyong ambisyon? Kahit na ang dating anyo ni Wait Ara, dead end ka na. Maaari mong baliwalain ang lahat at mamatay para mapanatili ang dignidad mo, pero kapatid mo ako. Ayokong mawala ka, ang nag-iisang pamilya ko. Ayaw ng Yaniri clan na mawala ang clan leader nila. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa puso ni Winton na parang bakal na kutsilyo, na naging sanhi ng kanyang panginginig ng marahas, ngunit siya ay nanatiling matigas ang ulo. Unang buhay, unang karunungan, huminga ng malalim si Zella. Sa napakaraming kaharian. Paano magkakaroon ng unang karunungan? Walang unang buhay. Mas matalino ka kaysa kay Lady Wikalia. Kung gusto mong mamatay, sige. Mamamatay ako agad kasama mo. Ang kanyang huling pangungusap ay halos isang dagandong. Nagulat si Winton at saka nagpupumiglas kay Zella. Hindi mo kaya. Kaaway ako ni James. Ngunit ikaw ay hindi. Lagi mo siyang tinutulungan. Sobrang laki ng utang niya sa'yo. Kung hahayaan kanyang mamatay, siya ang magiging pinakawalang utang na loob sa Health Realm. Nang makita ang galit at pagkabalisa ni Winton, dahan-daang pumikit si Zella. Sa puso ng kanyang kapatid, mahalaga pa rin siya sa kanya. Kahit na ang dating anyo ni Wait Ara, kasama ang karamihan sa kanya. Sinasakop ng kamalayan, ang natitirang bahagi ay nagpoprotekta pa rin sa kanya. At ang Yaniri clan. Pagkaraan ng mahabang panahon, tila gumawa ng isang tiyak na desisyon si Winton. Bigla siyang nagpakita ng masakit na ekspresyon, mabilis na umikot ang kanyang katawan. Nang makita ito, natarante si Zella. Kuya, anong meron? Sa isang sigaw, si Winton ay pilit na nagpupumiglas, tulad ng isang nakulong na hayop sa huling desperadong laban nito. Habang ang Waltraud power ay pumutok mula sa kanyang katawan, si Zella ay itinapon palayo. Agad na humakbang si James at sinalo si Zella, pinagmamasdan ng siyam na light band na pumipigil kay Winton na biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga daloy ng Waltraud power at spiritual providence ang na-channel sa paligid na umiikot na porma sayon sa pamamagitan ng siyam na light band. Pagkakita nito ay dali-dali namang hinawakan ni Zella ang braso ni James. James, anong nangyayari? Mamamatay ba ang kapatid ko? Hindi, same time na umiling si James. Ito ang kanyang kamalayan na nakikipaglaban sa Wait Ares, na nagiging sanhi ng talamak na pagtagas ng Waltraud power at spiritual providence. Kabanata 7650
Ang iyong kapatid ay nag-aalinlangan. Ang pagtataksil ni Wait Ara ay nasa bingit ng pagbagsak. Habang lumalabas ang mga salita sa kanyang mga labi, ang mga alulong ni Winton sa kabilang dulo ng light band ay lumakas, na naging hindi makatao na mga hiyawan. Napakapit si Zella sa braso ni James, nanunood ang puso niya sa lalamunan. Ang buong katawan ni Winton ay nabalot ng laganap na pagtagas ng Waltraud power at spiritual providence, na naging dahilan upang hindi makilala ang kanyang mukha. James, tulungan mo siya. Pakiusap ko. Ang kapatid ko ay hindi likas na masama. Masyado lang siyang ambisyoso at mapagkumpetensya, kaya, umiling si James, mukhang walang magawa. Kailangang iligtas ni Winton ang kanyang sarili. Ang tanging magagawa ni James ay iligtas ang kanyang buhay pansamantala matapos siyang talunin. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang laganap na Waltraud power at spiritual providence sa paligid ni Winton ay hamupa, muling nagpakita ng kanyang katawan at mukha. Ibang-iba ang itsura niya, mapatla ang mukha, tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya, at puti na ang dating pulang buhok. Bagamat nakagapos pa rin ng siyam na light band, bigla siyang tila tumanda ng hindi mabilang na taon. Dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, napabuntong hininga si Winton at tumawag, "James, gusto kitang makausap ng pribado." Sinulyapan ni James si Zella bago siya pinakawalan. Habang sinusundan ni Zella si James, nakakailang hakbang pa lang ay sumigaw na naman si Winton. "Zella, bumalik ka na sa formation, kung hindi, pipiliin ko agad na self-destruct." Namutla ang mukha ni Zella sa takot. "Kuya, bumalik ka." Bumalik ang tingin ni James kay Zella. "Sasamahan ka ni na Fennec at Hemera. Huwag kang gumala sa formation." Ibinuka ni Zella ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sa huli ay piniling umatras sa pormasayon. Saka lang dahan-daang lumapit si James kay Winton. "You've won." Feeling proud. Matiim na tinitigan ni Winton si James. Nagkibit balikat si James. "Siguro ang totoong nanalo ay ikaw." Malamig na tumawa si Winton. "Mukhang naiintindihan mo ang lahat. State your terms," sabi ni James, dahan-daang umupo sa light band. Huminga ng malalim si Winton at malamig na nagtanong, "Sigurado ka bang papayag ako?" "We know each other well," sabi ni James na puno ng emosyon. "Sa Myriad Realms, you were the lamang." "State your terms," sabi ni James, dahan-daang umupo sa light band. Huminga ng malalim. Huminga ng malalim si Winton at malamig na nagtanong, "Sigurado ka bang papayag ako?" "We know each other well," sabi ni James na puno ng emosyon. "Sa Myriad Realms, you were the lamang. Yung nakatalo sa akin nung nasa iisang kaharian tayo. Kung ako ang nasa posisyon mo ngayon, gagawin ko rin ang pinakamatinong pagpipilian." Natigilan si Winton saglit, saka tumawa ng malakas. "You despicable pretty boy," laging nakakainis sa mapanlinlang na mukha. Napangiti ng mahina si James nang hindi nagpapatalo. "On. You've used my sister but never been willing to give her a rightful place." Winton glared at James fiercely. "Sa tingin mo ba hahayaan kitang makuha ang gusto mo?" Muling nagkibit balikat si James na mukhang inosente. "Kung gusto mo akong parusahan, kailangan mo pang sabihin ang iyong mga kondisyon." "Fine, may kondisyon lang ako." Ipinikit mo ang kanyang mga mata. "Magpakasal ka." Minulat niya ang kanyang mga mata. "Merit. Tama, bigyan mo siya ng A. Lugar, o wala kang makukuha. G." Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni James. Kabanata 7651. "Oh, sa tingin mo ay sobra na ito." Madilim na tumawa si Winton. "To be honest, kung hindi ka nagustuhan ng kapatid ko, napahamak ka na sana sa River of Time." Nanatiling tahimik si James. "Maaari mong gawin ang lahat para sa napakaraming kaharian, hindi ba?" Sa isang mapanuksong tono, nagpatuloy si Winton, "Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay magdaos ng kasal kasama ang aking kapatid na babae, at mailigtas mo silang lahat. You win their respect and admiration. You'll be lauded as a paragon of virtue, a savior."
Plus, you get a beautiful woman in the process too. It's a big win, don't you think? Ngumisi si Winton. Kahit na maramdaman ng gobernador ng yin na ito ay hindi patas, palagi niyang tinitingnan ang mas malaking larawan. Inilantad pa niya ang kanyang sarili sa pinsala ni Demeter at muling nagkatawang tao ng 81 beses para lamang maipasa ang Lear Tribulation. Maging ang kanyang pangunahing pagkatao ay nahati sa dalawang. May deal ka, sabi ni James. Ang sagot ay natigilan kay Winton. Hindi niya nakitang darating iyon. Hindi siya makapaniwalang papayag si James ng ganoon kabilis. Lahat ba ng kanyang mga aksyon hanggang ngayon ay pandaraya? Pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa kanyang paglalakbay upang mahanap ang kanyang asawa, na nagpapatunay na ang kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang metal, naisip niya. Kung gagamitin mo iyon bilang isang card para ipahiya ako, pagkatapos ay makukuha mo ang iyong hiling. Tinitigan ni James si Winton. Kung okay ka lang sa kapatid mo sa tabi ko, ibig sabihin, gusto ko lang maging asawa si Zella. Wala na siyang ibang gusto. Okay lang ako. I assure you, Thea will have no problem with it. She will support this wholeheartedly. Namula ang mukha ni Winton. Bakit ikaw? Sa totoo lang, Winton, kahit papayag kaming mag-asawa sa kasunduang iyon, duda akong matutuwa ang kapatid mo tungkol dito. Malamig na tinignan siya ni James. Ako. Well, siya. Winton clenched his teeth. Mas kilala mo si Zella kaysa sa akin, putol ni James. Maaaring hindi siya ang pinakatalentado o pinakamakapangyarihang cultivator sa napakaraming kaharian, ngunit ang kanyang isip, ang kanyang kakayahang magplano, at ang kanyang husay sa pagbabasa ng kapangyarihan sa paligid niya ay pinakamataas. Maliban kay Zizzle, syempre. Sa kanyang pagmamalaki at pagiging matuwid, hinding-hindi niya tatangkaing magnakaw ng lalaking may asawa, kahit na gusto niya ako. Napangiti si James. Your proposition is not an insult to me but to her. How will she raise her head again? Nagpanik si Winton. Ano ka ba? How about I summon her and tell her what you just told me? Tumingin ng diretso si James sa mga mata ni Winton. Ay, napaawang ang labi ni Winton. Ikaw. Ito ay Zella. Sigaw ni James sabay talikod. Lumitaw sa loob ang magandang Zella. L.N.E. Ang porma sayon sa likod. Winton relented and shouted, wala lang, Zella, stay back. James and have something to discuss. Nanatili si Zella sa gilid ng formation. Mabilis na lumapit si Winton kay James at hininaan ang boses, if you humiliate her in public, I will make sure you get nothing. Iyan ba ay isang banta na nakita ko? Nagkibit balikat si James. Kabanata 7652. Nauutol na sabi ni Winton, bakit ka? Zella. Lumingon ulit si James. Sabi ng kapatid mo. Tungkol ito sa health realm. Mabilis na putol ni Winton. Malakas na sinabi niya, hindi ka panadi Diyos, kapatid. Hindi mo dapat marinig ang mga bawal na salita ng landas, kung hindi maapektuhan ang iyong paglilinang. Bumalik ka. Pinanood ni James si Winton na nagmamadaling niligtas ang sitwasyon, at kinailangan niya ang lahat para pigilan ang kanyang pagtawa. Sa tingin ng siskon ay magagamit niya ang kanyang tinatawag na trump card para takutin ako. Ano sa tingin niya ako, tinadtad na atay. Nagsisimula ng maghinala si Zella, ngunit hindi na siya bumalik. Nilapitan ni Winton si James. You call me underhanded, but you are lower than me. Fine. I can tell you everything, but my sister must go back. I am already deep in this gulo, and I don't want to drag her into it. She's a lady. She should not suffer this. Iyon ang isang disenteng sinabi niya. At least ginagampanan niya ng maayos ang kanyang bahagi bilang kapatid. Tumingin sa kanya si James at tumalikod. Bumalik ka na Zella. Tatawagan ka namin kapag tapos na tayo. Ibinuka ni Zella ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay umatras siya sa porma sayon. Naisip niyang baka nagalit ang mga lalaki. The fact na umatras lang si Zella matapos sabihin sa kanya ni James ang nagpuno kay Winton ng selos. Naisip niya, isapanganib ko ang aking buhay sa pagprotekta sa iyo, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Walang ginawa ang larwang ito, at gagawin mo ang anumang iuutos niya sa iyo. Tao.
Nagsisimula ng magalit si Winton kay James dahil doon. You gave me some chaos absinthe. Tama lang na ibalik ko ang pabor. Nakangiting naglabas si James ng isang vat ng chaos absinthe. But I want honesty from here on out. Si Zella ay isang opinionated na babae. Kung babalik siya, kahit ako hindi ko siya masasabing bumalik. Ganito ang hitsura ng mga pagbabanta. Sinama ng tingin ni Winton si James. Ang kanyang kumurap si Dravian, at lumipad sa ere si chaos absinthe ni James. Bumagsak na parang ulan ng timpla sa loob. Itinaas ni Winton ang ulo, nakabuka ang bibig habang nilalasap ang likido. Nakita ni James ang mga tao na umiinom sa ganitong paraan ng higit sa isang beses. Malinaw na gustong iligtas ni Winton ang anumang natitira sa kanyang dignidad. Maya-maya, nakontrol muli ang vat overhead at muling tumayo. Tumigil ang pag-ulan ng likido. Sa tingin mo sapat na ang pagkatalo sa akin para maalis ang Lear Tribulation? Sabi ni Winton. Masyadong simple ang ginagawa mo. Nagkibit balikat si James. Alam ko. Ang aking kasalukuyang anyo at mga hinaharap na anyo ay may trabaho na para sa kanila. Alam mo ba kung nasaan sila? Sino sila? Binigyan ni Winton si James ng masamang tingin. Nagkibit balikat ulit si James. Kaya nga tinatanong kita eh. Kung ganoon ay nag-aaksaya ka ng oras. Naiinip na si Winton. Ako lang ang dating anyo ng isang Wuya Reincarnation Sorumsia. Palagi akong naging River of Time, sumisipsip ng Providence ng mga buhay na nilalang. Wala akong ibang alam. Napangiti si James. Alam kong sa tingin mo ay binibigyan kita ng hindi sagot, ngunit sinisiguro ko sa iyo, ang aking hinaharap na sarili at ang kasalukuyang sarili ay independent mula sa bahaging ito ng akin na tinitigan ni Winton si James. Wala kaming telepathy, at mayroon kaming sariling mga trabahong gagawin. Tinaas ni James ang kanyang kilay. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa trabaho mo. Kabanata 7653. Kumunat ang noo ni Winton. Hindi mo alam iyon. Ano ang ginagawa ng iyong cultivation heart kay Loros, kung gayon? Tumigil sandali si James, saka umiling. Sigurado siyang kahit si Frona ay hindi alam ang totoong plano ni Wuya. Pagkatapos ng lahat, ginawa ito ni Wuya para linlangin ang siyam na kay Loros gods. Nakikita kong hindi ka pa niya gaanong pinagkakatiwalaan. Ngumisi si Winton. Ang aking ambisyon ang nagtulak sa akin sa taas na wala akong layuning maabot, at ako ay kinaladkad sa gulo na ito. Ako ay naaga ng barko. Kahit na ikaw na ngayon ay isang dakilang landas, hindi tayo magkaiba. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Change of plans. Tanong ko, sagot mo. Walang sinabi si Winton. Itinaas niya ang kanyang ulo at muling humigop. Tinitigan siya ni James. Hinati ni Wuya ang kanyang historical Taoism sa tatlong Sorumsia at itinago ang mga ito sa kung saan. Kung ang sinuman sa mga Sorumsia na iyon ay makatapos ng kanilang trabaho, babalik ba siya ng buo at ilulunsad ang Lear Tribulation? Napatingin si Winton kay James ng kakaiba. Nang maramdamang may magulo, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Bakit hindi ko ulit tawagan ang kapatid mo? Ngumisi si Winton. You underhanded little she asterisk T. Bakit hindi ka pumili ng iba? Zella, putol ni James. Dahil sa gulat ay mabilis na tumango si Winton. Oo. Kung ako, ang kanyang kasalukuyang sarili, o ang hinaharap na sarili ay makamit ang lahat ng mga kondisyon na kailangan para ilunsad ang Lear Tribulation, babalik siya. Alam ni James na gustong putulin ni Winton ang kanyang ulo, ngunit hindi magawa ng kawawang lalaki. Napatango siya ng mapakla. Ikalawang tanong. Ano ang mga kondisyon na kailangan para ilunsad ang Lear Tribulation? Napangisi si Winton. Are you getting senile? Ngayon mo lang nakita. Natigilan si James, pagkatapos ay inisip ang kanyang nakita, at na-realize niya. Thea. Gusto ba niya ang hangrim aura ni Thea? Pagtataka niya. Naninindigan siya na kailangan niya ang isang bagay na mayroon si Thea. Ano ito? Pangatlong tanong ni James. Naiinip na napabuntong hininga si Winton. Kilala mo ang asawa mo, di ba? Dapat alam mo lahat ng pag-aari niya. Nagalit kay James. Pakiramdam niya ay hindi nakikipagtulungan sa kanya ang lalaki. Nakikita kong kailangan kong gumamit ng mas malakas, naisip niya.
Ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang guhit ng liwanag sa likod ay kumikinang sa gintong lila. Muling sumulpot si Zella. Namumutla sa galit si Winton. You be asterisk starred. I told you everything. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko hindi ito gumagana ayon sa gusto ko. Umiling si James. Baka mas maganda ang trabaho ng ate mo. Kahit papaano ay bibigyan mo siya ng mas tame time na mga sagot, dahil sa pagmamahal na mayroon ka para sa kanya. Dahan-daang lumapit si Zella, at nagpanik si Winton. Totoo lahat ng sinabi ko. I wasn't lying. This is too big for my sister to find out. She doesn't have the power to deal with this business. Alam kong hindi na tayo magkaibigan, James, kundi si Zella ay palaging nasa iyong panig. Gusto mo ba talaga? Kabanata 7654. Bago pa siya makatapos, muling itinaas ni James ang kanyang kamay, tumawag ng Golden Purple Barrier para harangan si Zella. Isa pang beses, hiniling niya, nanlilisik ang tingin kay Winton. Ano nga ba ang pag-aari ng aking asawa, na higit mong pinagnanasaan? Yin Governor's Heart, sagot ni Winton. Yin Governor's Heart. Nagdilim ang pag-iisip ni James, nababalot ng galit ang kanyang mga mukha. So, he is planning to harvest her heart and ubusin ito. Napansin ni Winton ang pamumula ng mga mata ni James at napabuntong hininga. Ito ay hindi ang kanyang literal na puso. Ito ay ang void cultivation heart na nilikha noong siya ay sumanib sa kanyang iba pang kalahati. Ang pusong ito ay ang pinagmulan ng napakaraming kaharian. Ito ay kilala rin bilang ang void spiral. Alam mo na ang iyong asawa ay muling nagkatawang tao ng isang beses sa kanyang paghahanap para sa soremsia ni Wuya. Kahit ang puso ng paglilinang ni Frona ay hindi kasing lakas ng kanya. Natural, nagresulta ito sa paglikha ng void spiral. Napilitan si Wuya na muling magkatawang tao at nagtiis 243 mga kapigatian. Ang prosesong iyon ay nagbunga ng 3 void selves, ang nakaraang sarili, na ako, at ang kasalukuyan at hinaharap na sarili, na siyang hinahanap ninyo. Tayo ay dumanas ng 81 kapigatian. Nginisya ni Winton si James. Sa totoo lang, ang iyong walang hangganang katawan ay bunga lamang ng 3 kayamanan at 5 espiritu. Isa kang origin saint at hindi maaaring sirain. Gayunpaman, ang void selves ni Wuya ay kapantay mo. Lahat ng 9 Kailoros gods ay byproducts ng nothingness aura. Sila ang primordial energy gods. Ang void selves ay ang tunay na embodiment ng nothingness aura. Alam mo kung gaano kalakas iyon, ako sigurado. Ni ang iyong supernatural powers o ang iyong 49 Taoisms ay hindi makakapatay sa amin. Tayo ay matatalo lamang kung tayo ay madyay gising sa ating sarili at mababasag ang ating mga sisidlan. Natigilan si James. Kung ikukumpara sa mga balita tungkol sa kanyang asawa, ang paghahayag na ito ay mas nakakagulat. Nakatitig pa rin kay Winton, tinanong niya, kung ang void spiral ng aking asawa ay sumanib sa alinman sa iyong void selves, magkakaroon ba ito ng kapangyarihan na katumbas ng nothingness? Sapat na ba iyon para sa Wuya, sa kanyang pagbabalik, upang sakupin ang health at Xanadu realms, maging isang bagong Kailoros at mamuno sa Path Sect? Tumango si Winton, malupit na tumawa. Naiintindihan mo rin sa wakas. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ang pag-uuto sa health at Xanadu realms ay hindi isang bagay na maaaring makamit kahit ni Frona. Si Wuya ay talagang ambisyoso. Ikaw ang pinuno ng health realm now, nginisya ni Winton. Sa ngayon, dapat mong maunawaan ang trahedya ng hindi pagiging malaya, palaging nasa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak ng mga Taoism. Sumayaw ang kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi pinansin iyon, sumimangot si James. One flaw, hindi pa yin governor ang asawa ko. Walang void spiral, so why the urgency? Nasa kalahati na siya doon. Seryosong sabi ni Winton. Kahit siya hindi makagawa ng void spiral, maaari siyang sumanib sa Providence, ubusin ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian, at lumikha ng isang disenteng pagtatansya. Gayunpaman, kapag ang void spiral na ito ay sumanib sa void self, hindi nito maaabot ang buong potensyal nito. Gayunpaman, ito ay sapat na upang gawin siyang pinuno ng health realm.
Ngumiti siya kay James. Hindi ko hahayaang samantalahin ng dalawa ang pagkakataong ito kung mapipigilan ko ito. Napabuntong hininga si James. Kakainin nila ang lahat ng nabubuhay na nilalang para lamang gamitin ang kapangyarihan ng kawalang hanggan at pamunuan ang Health at Xanadu Realms. Ito ay lampas horrifying. Ito ang laman ng bangungot at impyerno mismo. Kung ang mapang-akit na nilalang na ito ay nabawi ang buong lakas nito at naging isang pinakamataas na landas na kumokontrol sa Health at Xanadu Realms, ito ay isang bangungot na katotohanan na mabubuhay. James, sabi ni Winton. Nai-share ko na lahat. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang laban na ito? Sa tingin mo ba kaya mong harapin ang Lear Tribulation ng mag-isa? Kabanata 7655. Nanatiling tahimik si James. Hindi siya makapag-ipon ng tugon. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang Lear Tribulation ay inayos at ang papel na ginampanan ng kanyang asawa dito. Naisip niya noong una na sa pamamagitan ng pagsira sa nakaraang bersyon ng Wuya na nakatago sa ilog ng panahon, maaari niyang saktan si Wuya. Kahit na hindi niya mapigilan ang Lear Tribulation, maantala man lang niya ito. Sa mas maraming oras, binalak niyang mangalap ng mga karagdagang pahiwatig at puksain ang lahat ng tatlong bersyon ng Wuya, permanenteng lutisin ang problema. Gayunpaman, ang kanyang pakikipag-usap kay Winton ay nagbago ng kanyang mga plano. Pinagmasdan ni Winton si James na tahimik na nakatayo at ngumisi. Siyempre, may paraan para gawin ito. Kumunot ang noo ni James. Si Winton, puno ng kagalakan, ay nagpatuloy, patayin ang iyong asawa at ang liwanag na landas sa langit. Kung sila ay ganap na maglaho, hinding-hindi makukuha ni Wuya ang Void Spiral. Kahit na ang Lear Tribulation ay magkatotoo at siya ay bumalik, ang kanyang lakas ay hindi hihigit sa bago niya. Reincarnation. Magkakaroon ka ng sapat na kapangyarihan para labanan siya. Iyon ay malupit. Tinitigan ni James ng masama si Winton. Kinakabahang tumawa si Winton at nag-iwas ng tingin. Ang pag-aalay ng isang buhay o dalawa para makatipid ng hindi mabilang na trilyon. Ito ay isang. Hinawakan siya ni James sa buhok. I can show you a personal hell so grotesque, you'll wish you were never born. Ikaw ay aalisan ng lahat ng dignidad at hindi bibigyan ng awa ng pagsira sa sarili. Personal kung sisiguraduhin na ang Yaniri clan ay magdurusa sa pinakanakakatakot na kapalaran sa lahat ng mga angkan sa Health Realm, na hindi na muling makakakita ng pag-asa. Matutuntun ko ang mismong bagay na pinagdadaanan mo para protektahan at isailalim sila sa purgatorio. Gusto mong tumaya dyan. Ang mga mata ni James ay nagningning sa galit, at ang hangin sa paligid niya ay lumakas sa banta. Naramdaman ni Winton ang pagnanasang kutsain siya, ngunit may bahagyang takot na pumasok sa kanyang puso at nagsimulang lumaki. Alam niyang tapat na kaibigan at mapagmahal na asawa si James. Gayunpaman, si James ay isa ring tao na hindi magdadalawang isip na pumatay kung kinakailangan. Hanggat ang mga minamahal niya ay hindi nababagabag, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, damanak ang dugo. Ang kanyang asawa ay malinaw na isang taong kanyang itinatangi. Nakita ni Winton ang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata at napalunok. May isa pang paraan, ngunit kakailanganin mo. Patawarin mo ako para sa kakulangan ng kagandahan, mga bola ng bakal upang gawin ito. Shot it, bulalas ni James. Alam niya kung ano ang iminumungkahi ni Winton. Napapikit si Winton at napabuntong hininga. You could have choose an easy path, but because of your love and loyalty, you chose the worst path of them all. You are a smart man, James, but not when it counts. You should know there is no perfect outcome. Ito ay isang larong mas mapanganib kaysa sa anumang nilero mo, na may mga kaaway na mas malakas kaysa sa naharap mo. Sapat na ang hirap na manalo sa isang lapad ng buhok, ngunit sa palagay mo makakamit mo ang walang kamali-mali na tagumpay. Imposible iyon. Pinanangkitan ni James si Winton. Medyo matagal nang wala ang asawa ko. I have sensed its presence. Will give it to me willingly, or will I have to take it myself? Mukhang natigilan si Winton. Anong naramdaman mo? Nothingness path mirror. Nagkibit balikat si James, at isang token na may reverse swastika ang lumitaw sa kanyang kamay, huni na parang bubuyog at naglalabas ng mga strobe ng liwanag.
Kabanata 7656. Iyon. Napuno ng gulat si Winton nang makita ang token na iyon. Kay nagtatrabaho ka sa Shadowborns. Ibibigay mo ba sa akin? Tinapunan siya ni James nang nagbabantang tingin. 2/3. Nanginginig si Winton, huminga ng malalim. Pagkatapos, isang kislap ng lilang liwanag ang sumabog, at isang makinang na kumikinang na salamin ang lumipad mula sa tuktok ng kanyang ulo. Binitawan ni James si Winton at hinawakan ang salamin. Ito ay sumasalamin sa token, at ang parehong mga item ay kumikinang ng nakabulag, tumutugon sa isa't isa. Totoo naman, naisip ni James. Yung Shadowborn token na ibinigay sa akin ng Master bago siya umalis ay maramdaman ang Nothingness Path Mirror. Pero bakit? Mga tanong na umiikot sa kanyang isipan. Walang magagawa ang salamin na iyon para sa iyo, sabi ni Winton. I can't control it, kaya hindi mo rin kaya. Ang kaya lang ay ang Yin Governor. Tumingin siya kay James. At nahati siya sa dalawa. Maliban kung mapagsasama-sama mo sila, hindi gagana ang salamin. Gayunpaman, sa kalahating sarili lang ng iyong asawa, ang paghahanap sa kasalukuyan at hinaharap ni Wuya ay isang halos imposibleng gawain. Inipit ni James ang salamin at umalis. Nakangiting lihim, dahan-dahan siyang tumayo. Salamat sa pag-uusap, Winton. Ngayon naniniwala ako na oras na para ayusin mo ang isang bagay na mas personal. Nagsimulang magpanik si Winton nang magsimulang umalis si James. James. Huminto si James. Paprotektahan mo ang iyong asawa ngunit hindi ang iyong mga anak. Hindi na lumingon si James. Sa halip, huminga siya ng malalim. Masyado akong utang sa mga anak ko. Hindi ako mabuting ama, kaya hindi ko inaasahan na maaalala nila ako, lalo na't acknowledge me. Winton roared, baka mawala sa kanila ang lahat. Baka mawalan sila ng kapangyarihan. Buhay nila. Wala ka bang pakialam doon? Ang mga reinkarnasyon ay palaging kinakailangang mga kapigatian para sa mga magsasaka. Ito ay isang bagong buhay, sabi ni James. Hindi naman masama para sa kanila, kung bibigyan sila ng talento. Nanginginig si James at tumawa. Nang walang awa. Hindi makapaniwala na kaya mo maging walang puso sa iyong sariling mga anak. Ang iyong asawa ay ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay, pagkatapos ay ang iyong mga kaibigan, at ang napakaraming mga nilalang na nabubuhay, ngunit hindi, ang iyong mga anak ay walang kahulugan. Naiintindihan ko kung bakit mas gugustuhin ni Hetsema na maging alipin kaysa manirahan sa mundong katulad mo. Walang sinabi si James, itinaas ang ulo at ipinikit ang mga mata. Ang ilang mga bagay ay hindi kailangang sabihin ng malakas, ngunit ang ilang mga pasanin ay kailangang dalhin ng walang pasubali. Maya-maya, humakbang si James sa strip na nakakulong kay Winton, ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa formation. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Pasiga na tanong ni Winton. Ikaw ay isang perfectionist. Kaya mo ba talagang maging walang awa? Maaari mong iwanan ang pagkilos ng pagpatay sa iyong pamilya para sa kanilang sariling kapakanan ay maaaring hindi kasing lakas o sikat sa mga kababaihan, ngunit ako ay matalino at tuso gaya mo. Umungol si Winton, kumikinang ang kanyang Dravian. 4 na bola ng enerhiya ang lumipad patungo kay James. Tumalikod si James, sinalo ang mga bola ng enerhiya, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nagsisinungaling ka, manloloko, marumi, walang kwentang piraso ng hamak. Umungol si Winton. Ikaw ay kasuklam-suklam na tao bilang ikaw ay isang Diyos, James. Kabanata 7657. Nag-hysterical si Winton, pero nagkibit-balikat lang si James. Winton, sabi nila ang huling kilos ng mga tao bago sila mamatay ay ang maging mabait. Wala akong nakikitang ganyan sa iyo, at natalo ka sa akin. At ano naman? Umungol si Winton. Mas maswerte ka lang kaysa sa akin, James. Mayroon kang isang gobernador ng Yin bilang iyong asawa, at nasa likod mo siya sa lahat ng oras. Hindi ka sana umabot ng ganito kung hindi. Napangiti si James. Ituloy mo. Alam kong ayaw mong may utang na loob sa akin. Galit na tinitigan siya ni Winton. Binigyan mo ako ng 3 libreng pag-atake upang gantihan ako sa pagligtas sa iyo sa ilog ng panahon. Ngayon, ibinalik ko na sa iyo ang nakaraan ng mga anak mo,
at may utang ka na naman sa akin. Hinihintay mo ang mga termino ko, hindi ba? Mukhang nag-resign si James. Mali, nginisyon ni Winton. Hindi ako hihingi ng anumang mga pangako, at hindi rin kita bibigyan ng anumang pagkakataon na mabayaran ang utang na ito. Ngayon, may utang ka sa akin ng isang pabor na hindi mo kailanman mababayaran. Naramdaman ni James na may mali at nagulat siya. Winton. Si Winton, na nakakulong, ay nagsimulang mag-apoy, kumikislap ang apoy at dumidila sa kanyang katawan. Humagalpak siya ng tawa. Ang void selves ni Wuya ay hindi maaaring patayin ng anumang panlabas na enerhiya. Kahit na ikaw ay isang Health Supreme Path. Gayunpaman, kapag nagising na ang damdamin ng nilalang na naaga ng sisidlan at handa silang sirain ang kanilang mga sarili, maaari rin nilang kunin ang void self sa kanila. Ginawa ko ang hindi mo kaya, James. Tandaan mo iyan. Ang lilang apoy ay lumamon kay Winton, at siya ay nasa matinding paghihirap. Natigilan si James. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga nakalipas na sarili ng napakaraming mga nilalang na buhay ang lumipad mula sa lilang apoy, na pinupuno ang kawalan. Ilang sandali pa, umungal si Winton, ano pa ang hinihintay mo, James? Iligtas mo ang nakaraan nila. Hindi na ako makakatagal pa. Kapag nawala na ako, guguho ang madilim na mundo. Mabilis. Tumalon si James sa hangin at gumawa ng mga pinahirang pagan ng 49 na Taoism, na mabilis na kinolekta ang mga nakaraang sarili. Pagkatapos, may sumigaw mula sa formation sa isang dulo ng light strip. Dumating si Zella na parang baliw. Winton, hindi. Winton roared, lumayo ka. These are purple mind flames. Stop her, James. Inihagis ni James ang isang layer ng liwanag na pader na gawa sa pinagmumulan ng landas at pinigilan si Zella sa pagpasok sa apoy. Hindi. Nabash si Zella at nontog sa pader. Umiiyak na sumigaw, hindi mo ako iniiwan, Winton. Iniligtas ka ni James. Makukulong ka lang sa porma sayon gaya ni Kadir. Hindi ka. Zella. Napaungol si Winton sa kanyang sakit. Huwag kang lalapit. Please, just let me die with dignity. Isang heartbroken Zella ang sumigaw, Winton, hindi. Remember what I have to say. You must. Nalukot ang mukha ni Winton sa sakit alalayan si James. Ang kanyang Taoism ay ang tanging paraan pasulong at palabas para sa napakaraming realms na nabubuhay na nilalang. Ito ang tunay na pag-asa ng aming angkan. 2, huwag kang mai-inlove sa kanya. Putulin mo lahat ng iniisip na mahalin mo siya, baka masaktan ka. 3, nasa kamay mo na ang angkan. Dalhin mo sila sa bagong mundong nilikha ni James, at huwag nang makialam sa mga labas ng mundo. Kabanata 7658. Pang-4, nag-iwan ako ng ilang kayamanan para sa Yaniri clan. Dapat ay sapat na ang mga ito para itatag ang sarili mo sa bagong mundo. 5, huwag kang maging deified. Huwag na huwag mong gagawin iyon. Dapat mong panatilihing ligtas ang Yaniri clan. Bumulusok ang katawan ni Winton, na nagdulot sa kanya ng sakit. Nagkalat ang mga bitek sa kanyang balat. Utang mo sa akin, James. Utang mo sa angkan ko. Siya ay umungal sa huling pagkakataon sa kanyang buhay bago gumuho sa alabok. Ang mga light strips na nagpakulong sa kanya ay nabasag din, at ang mga lilang apoy ay bumaon sa magaan na dingding ni James, ang mga shockwaves ay nagkapira-piraso bago ito umagos patungo sa hindi mapakali na si Zella. Lumipad si James kay Zella, sinandok siya, at umalis sila. Ang mga shockwaves mula sa pagsira sa sarili ni Winton ay mabilis na kumalat, na pinawi ang mga nakapaligid na porma sayon. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa sandaling napalaya, ang shockwave ay bumagsak sa Dark World, na nilipol ang lahat ng bagay sa landas nito. Hindi mabilang na mga universo ang sumalubong sa kanilang pagkamatay. Samantala, pinrotektahan ni James ang natitirang mga mandirigma ng Doom Race sa loob ng formation, hindi pinansin ang sakit mula sa pag-urong, habang hawak-hawak si Zella sa kanyang mga armas. Hindi niya maarak ang epekto sa kanya ng pagkawasak ng Dark World kung hindi niya inilipat ang mga buhay na nilalang sa kanyang bagong mundo. Mula sa gumuguhong Dark World, isang galit na boses ang umuungal, James.
Sa tingin mo nanalo ka dahil lang sa niloko mo si Winton at sinira ang nakaraan ko. Ito ay simula pa lang. Wala akong pakialam kung gaano mo kahusay itinago ang gobernador ng Yin, hindi mo mapipigilan ang paglulunsad ng Lear Tribulation. Ikaw at magbabayad ng mahal ang amo mo. Nang matapos ang rant ng boses, ang Dark World ay sumuko sa pagkamatay nito. Biglang tumigil sa pag-iyak si Zella at tumangala. Si Wuya ba yun? Tumango si James. Oo. Namumula ang mga mata ni Zella sa galit. Permanente niyang winasak ang kapatid ko at ibinagsak ang Dark World sa parehong paraan. Huminga ng malalim si James. Ang iyong kapatid ay matigas ang ulo, ambisyoso, at matatag, ngunit naunawaan niya kung ano ang dapat niyang gawin sa huli. Siya ay isang bayani pa rin, sa iyong angkan at sa napakaraming kaharian. Pinunasan ni Zella ang kanyang luha. Kung mananatili ang mga bahagi ng kanyang kaluluwa, matutuwa siyang marinig iyon. Tumingin si James sa mga pinahirang hurno na umiikot sa hangin. Gumaan ang pakiramdam niya nang malagpasan niya ang pagsubok na iyon. Sa kanyang mga huling sandali, inilabas ni Winton ang mga nakaraang sarili ng marami sa napakaraming nilalang na nabubuhay, na pumipigil sa hindi mabilang na pagkamatay. Tama siya. Ang ginawa ni Winton ay isang pabor na hindi na mabayaran ni James. Ngunit tama rin si Wuya. Ito ay simula pa lamang. Ang pagsira sa isang nakaraang sarili ay nagkakahalaga na ng ilog ng oras at ng madilim na mundo. Gaano pa ba karami ang mawawala upang ibagsak ang kasalukuyan at hinaharap na mga sarili? Kabanata 7659. Pagkatapos, marahas na yumanig ang formation of perception. Nang makawala siya rito, napagtanto niyang halos lahat ay nasawi na ang 20,000 Doom Race Warriors na pinamumunuan ni Zizzle. Sa mga natitira, 3 ang nawawalan ng katawan. Mabilis na inihagis ni James ang 3 pinagmumulan ng daan patungo sa Pormasayon, ngunit hindi nito napigilan ang kanilang mga katawan na gumuho. Ilabas mo na sila, dali, udyok ni Zella. Nasa ilalim sila ng matinding pressure sa loob. Kinawayan ni James ang kamay at sinira ang formation of perception. Si Zizzle at ang kanyang natitirang mga mandirigma 3 lang sa kanila ay lumitaw sa kawalan. Sila ay punit-punit at puno ng dugo. Magulo ang kanilang buhok, at halos hindi na sila makilala. Ito ang mga bayaning nakaranas ng impyerno. Bagamat nanginginig, nakatayo sila sa mga posisyon sa labanan. Ang kanilang kagitingan at walang kamatayang kalooban ay nagpakilos kay James. Inikot niya ang kanyang kamay at tinakpan ang mga ito ng 4 na pinagmumulan ng landas, pagkatapos ay sinabihan silang umupo at magpagaling. That's the Doom Race for you. The fact that they survived this titanic battle says a lot about their talent, sabi ni Zella, huminga ng malalim. James, ako. Hindi, pagsingit ni James, alam niya ang gustong sabihin ni Zella. Ibinuka ni Zella ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Sila ang mga bayani na nagpo-protekta sa napakaraming nilalang na buhay. James put his hands behind his back and enunciated, "They have enough merit to be deified." Tumingin siya kay Zella. Bago iyon, gayunpaman, kailangan kong magtanong. Hindi na yan kakailanganin sa akin, umiling si Zella. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag maging deified, at ito ay isa sa kanyang namamatay na hiling. Understanding her thoughts, James nodded, though he sighed. Tumalikod siya at nag-extend ng mga braso. Isang sagradong ningning ang bumungad sa kawalan at lumikha ng purple gold spiral, isang teleportation formation. Ano ito? Tanong ng isang curious na si Zella. Malaki ang utang na loob ko sa kapatid mo, sabi. Kalmado si James. Kunin mo ang angkan sa bagong mundo. Ito ay nakatago sa napakaraming kaharian. Ngumiti ng mapait si Zella. Ligtas lang kung mananatili kang buhay at maayos. Wala ka bang tiwala sa lakas ko? Magpakita ka ng dahilan. Iniabot ni Zella ang kanyang mga braso. Umiling si James. Wala sa akin ang Yaniri clan. I think your brother must have hidden. Not that, putol ni Zella. Gusto ko ang kalayaang maglakbay sa pagitan ng bagong mundo at ng napakaraming kaharian. Huminto saglit si James, pagkatapos ay inihagi sa kamay ni Zella ang pinagmumulan ng daanan. Naikuyom ni Zella ang kanyang kamao at umalis. Hoy, paano ang clan mo? I will take them away,
sabi ni Zella nang hindi lumingon. Ikaw na bahala ngayon. Pinanood siya ni James na pumasok sa loob. Formation at nagkibit-balikat. Si Zella noon. Kasing bait ni Zizzle pero ganun din. May opinyon. Walang makapaghuhula kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos, narinig ni James na may papalapit sa ere sa likod na umikot at nakita. Kanya. Siya. Si Wyatt, nabubulol sa excitement habang hinihigop niya ang pinagmumulan ng landas. May kakaiba sa mukha ni James. Natutuwa siyang makitang buhay ang taong ito, at iginagalang niya ito, ngunit nakaramdam din siya ng pagkakasala. Nasira. Lumapit si Wyatt kay James. Kabanata 7660. Iyon ang una niyang itinanong matapos makaligtas sa isang napakalaking labanan. Tinapik ni James ang balikat niya. Ang 20,000 lalaki. Basta basag na, interjected Wyatt, staring into the emptiness. Sayang ang Dark World ay nawala ng tuluyan. Gustong tumugon ni James, ngunit ang iba pang mga nakaligtas ay nagtipon sa paligid nila. Pagkatapos ng labanan at sa tulong ng pinagmumulan ng landas, umakyat sila sa Path Emperors, naging nangungunang powerhouse sa napakaraming kaharian. Tumango si James, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, tinawag ang isang perlas ng landas na kumikinang sa banal na liwanag. Ang liwanag at aura nito ay sapat na para lumuhad ang sinumang may buhay sa harapan nito. Akmang kikilos na si James, lumuhad si Wyatt sa isang tuhod, kasunod ang kanyang mga mandirigma. Kumunat ang noo ni James. Wyatt, mga kapatid, may karapatan kayong tumayo. Hindi tayo magiging deified hanggat hindi nasisira ang Lear Tribulation. Malakas na deklara ni Wyatt, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ganoon din ang ginawa ng kanyang mga mandirigma. Hindi tayo magiging deified hanggat hindi nasisira ang Lear Tribulation. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa, umalangaw sa nawasak na mundo. Ito ay parehong nakaka-inspire at nakakataba ng puso. Huminga ng malalim si James. Mga kapatid ko, kayo ang mga elite ng Doom Race. Nilabanan ninyo ang tiyak na kamatayan at ginawa ang inyong makakaya upang maprotektahan ang napakaraming nilalang nabubuhay. Hindi ninyo. Siguro hindi sa nakaraan. Itinaas ni Wyatt ang kanyang ulo, ang mga mata ay nakatutok kay James. Ngunit ngayon, ang kaaway ay nagbuhos ng dugo ng 20,000 elite. Ito ay puot na nakasulat sa pulang-pulang tinta. Isa sa mga nakaligtas ay nagtaas ng ulo. Kamahalan, ang Doom Race ay dating mayabang. Kami ang banta na sumakit sa napakaraming kaharian. Hinamak tayo ng kanilang mga buhay na nilalang net. Nadismaya ka sa amin. Kami ay walang iba kundi mga kahihiyan sa aming lahi. Gayunpaman, ngayon, lumalaban kami para sa iyo at kasama mo. Linisin namin ng digmaan at dugo ang aming kaiyahiyang pangalan. Ako, si Dryad Dalibor, ay nangangako ng aking buhay sa iyo, kamahalan. Magiging matapang ako kahit na ano. Kaibuturan ng kakilakilabot upang iligtas ang napakaraming kaharian mula sa Lear Tribulation. Natigilan si James. Ang nagsalita ay isang dalaga. Sumunod naman ang iba pang nakaligtas. Ako, Ignace Dalibor, ay nangangako ng aking buhay sa iyo, kamahalan. Magtatagumpay ako kahit na ang lalim ng kakilakilabot upang iligtas ang napakaraming kaharian mula sa Lear Tribulation. Ako, si Yama Dalibor, ay nangangako ng aking buhay sa iyo, kamahalan. Magiging matapang ako kahit na ang lalim ng kakilakilabot upang iligtas ang napakaraming kaharian mula sa Lear Tribulation. Napabuntong hininga si James, napahanga. Kahoy, apoy, at bundok. Ngayon kulang ako ng hangin, at makukuha ko ang buong syabang. Ang kapalaran ay gumagana sa mahiwagang paraan. Pagkatapos ay magiging hangin ako, sabi ni Wyatt. Mabilis na parang hangin, masigla gaya ng dami tiyan, nagliliyab na parang apoy, at hindi gumagalaw na parang bundok. Kami ang magiging talam mo, at kung saan mo itinuro ay kung saan kami umaatake. Tinulungan ni James si Wyatt na tumayo. Nauunahan mo ang sarili mo. Pwede kang maging clan leader, pero ang Doom Race ay maayos na ngayon, sabi. Wyatt, salamat sa iyo, kahit na kami ay nagdusa ng labis, kami ay nakamit din ng malaki. Kami ang magiging taliba sa paghahanap na ito upang talunin ang Lear Tribulation.
Ang mga kaluluwa ng aming nahulog na mga kapatid ay nanunood sa amin. Wala kaming dahilan o dahilan para umatras. Dahil desidido si Wyatt, pumalakpak si James sa balikat. Mabuti kung ganoon. Dryad, Yama, Ignas, at Wyatt. Ikaw ang magiging taliba sa aming pagpupursage na talunin ang Lear Tribulation. Si Wyatt at ang mga nakaligtas ay lumuhod, na puno ng pananabik.